tayo na bago bumagsak. Let's see kung makukuha itong area to. November, December, January, tingnan natin. Trading crypto, especially with leverage, is extremely risky and you can lose your entire portfolio. This is not financial advice. This video is for educational and entertainment purposes only. Be aware of scammers impersonating us. If you can't find it on this YouTube channel, it's a scam. Welcome guys, tara pag-usapan natin ang price action ni BTC. Bali, nandito tayo ngayon sa daily candle ni BTC. Gusto ko kayo bigyan ng insight about sa possible na mangyari sa market. Paalala ko lang ha, this is not financial advice. This is only educational purposes only. And gusto ko lang kayo bigyan ng insight and mga knowledge about sa price action ni BTC ngayong araw, and gusto ko lang kayo bigyan ng ideas about trading, crypto, forex, and stock market. Bali, based on the chart guys, nangyari noong Saturday, Sunday natin, medyo nagkaroon tayong volume na hindi natin expected kasi possible mga ano to post breakout to, pero still hindi pa rin tayo tumatago sa 50 EMA natin and 200 EMA. Still nandito pa rin tayo nagto-trade. Bali, itong area to is very crucial sa price action ni BTC. Bakit? Dahil nandito possible dito ang mga bear. Dahil pipilitin ng mga bear na mag-cross itong area to. Kasi if mag-cross tayo dyan, yung 50 at yung 200 ay mag-cross, diba sabi ko sa inyo, possible pumasok tayo sa short term bear market. Bali, dead cross kasi ito tawag dito. Once na cross ang 50 tsaka 200, magiging dead cross yan. Possible pumasok tayo sa short term downtrend lang. And then, ano ba gusto natin mangyari? Ang gusto natin mangyari ay lumiko ito si 50 pataas, then itong 200 ay gumanyan. Bakit? At yan ang gusto natin. Yung ganitong payout, malakas ito sumabog pataas. Ha? And then, ano pa ba? Possible kasi itong nangyari dito sa Sunday natin. Ganda sana kaso natap tayo papuntang 86 tapos biglang binalik din tayo sa ilalim naging 83. Okay. Maganda sana if nangyari sana ay long green candle sana tayo. Ganyan. At tumagos tayo dito sa immediate resistance lang natin bago tayo pumasok dito sa SR flip area natin. Ano ibig sabihin ng SR flip? Nating support naging resistant kaya siya SR flip area. And then nakukulangan ako dito sa breakout natin guys Sana ganun nga yung sinasabi ko sa inyo. If ever hindi tayo mag-breakout, possible kasi ibalik tayo pa loob Siguro, sabihin natin, bukas, ganyan, mabalik ulit tayo sa loob ng falling wedge natin and mag-dribble na naman tayo dito sa loob. Ganyan ulit tayo niyan. Then, lalabas. Let's see. Pero if ever na mangyari ay bumamba tayo pag ganito, yan, bukas balikan tong SR flip, possible mauntog lang din tayo dyan pero at least, di ba sabi ko sa inyo dati, once laging binabalikan ang mga SR flip area, humihina yan. Then possible pag kayang basagin yan at atagos tayo sa 90k area natin. Kasi mga SR flip area, once na laging binabalikan yan, humihina yung resistance, madaling basagin yung pataas. And then sa weekly, gusto ko yung weekly natin. Bakit? Kasi lumabas na tayo sa weekly natin sa falling wedge natin. Ibig sabihin, in long term, nagbago na yung trend natin, hindi na tayo downtrend pa. At least ngayon,
hindi na tayo nakulong sa loob, pero still gusto natin sa susunod na kandila natin ay next week sana ganito sana mangyari guys. Next week sana. Ang nakakatakot lang is mangyari ay kasi mahaba pa tong linggo natin may ilang days pa tayo. Ang mas pangit lang is bumalik tayo ulit dito ha. Let's see, check natin yung susunod na kandila natin from weekly candle natin. And then kasi feeling ko yung tong driven lang na to dahil lang to sa sa pag lifted ni tariff na about sa tech kaya medyo maganda yon. And then sa news naman natin, ito saan muna tayo, coin glass. Sa coin glass natin, let's see parang kumakapal yung taas, possible mag-pump ang price ni BTC, then hatawin tong ilalim. Let's see, maaga pa naman, wala pang 8:30, wala pa ang 8:30 pagpasok ng US market. Let's see kung sino unang hatawin ng mga market maker. Pero sa tingin ko possible ubusin muna tong taas bago bumaba. If ever kumapal ang mga liquidity sa taas, ibig sabihin dumadami ang naka-short na. Kasi pantay pantay ang liquidity natin. Wait pa natin maya 8:30. Then sa news, sabi dito, Yassin, President Trump say China day of abusing the US on trade are over. Then China suspended support of certain rare earth material mineral to the United States. President Trump say no one is getting off the hook for the unfair trade and tariff, especially China. White House say Trump has no plan to speak with Chinese President Xi Jinping about tariff war. Puro sila tariff. Pero alam ko pinost na to ni Trump muna about yung tariff, kaya makakita tayo ng pump kay BTC. Ayun lang. And then wala naman masyado pang galaw kasi nandito pa rin tayo sa crucial area natin. Let's see, sana mangyari ganito na lang sana. Yung lagi kong naabangan is if ever magpakita to ng scene of the crime din bago bumomba, yun ang gusto natin mangyari. Ang nakatakot lang kasi is baka tumagos tayo pa ilalim. Let's see, ayoko kasi mga ganitong breakout kulang to. Tapos andito pa tayo sa 50 tsaka 200 area. Andito yan, andyan lang mga bulls and bear naglalaban yan. At least kahit paano pakita ang mga bulls. Kaso kahapon dahil manipis ang liquidity, binalik din tayo sa ilalim, yun lang. Pero at least kahit paano good sign na rin yan na nakuwala na tayo sa diagonal resistance natin. And then let's see kung magbabounce na lang tayo dito. Feeling ko ito baka maging support natin tong parallel channel natin dun sa weekly, yung dinowin ko before. Alala nyo yan guys, yun. Then baka mag trade tayo dyan hanggang bago basagin to. Yan to, sana mag play out yung lagi kong sinasabi sa inyo guys. Let's see, let's wait for the incoming days itong pattern na to. Let's see. Yan. Hanggang ganyan ulit tayo bago bumagsak. Let's see kung makukuha itong area to. November, December, January, tingnan natin. Then kung kakayanin mag 20k, ayun lang, 120k. Let's see itong pattern na to. Save nyo to guys and kung may mga tanong kayo, please comment down below. Then kung may mga gusto kayong malaman, comment down below lang. And then huwag nyo kalimutan i-like and share yung aking channel. And yung wala pang mga
exchange dyan. Nandun lang sa description yung link para diretso na kayo sa website ng OKX or Merxi. Ayun lang. Yung AI trading bot natin, update ko kayo din doon about sa nangyayari na. Still hindi ko pa siya kina-close. Let's see, tingnan natin. Then maganda rin kasi maganda rin pala kahit papaano dahil CME cap natin nandito lang din sa bandang area to. If ever na tumuro tayo, at least may babalikan tayong CME cap dito banda. Ayos lang din pala guys. Ayun lang, paalala ko lang ha, kung mag-trade kayo, kung magbubukas kayo ng position, always check yung leverage, position sizing, huwag masyado mataas para hindi kayo ma-liquidate agad. Ayun lang, paalala ko lang ha, always remember, trend is a friend. Bye bye.